Na-encounter nyo na ba yung problema na to sa Dev C++, wherein kapag gusto nating gumawa ng file o gusto mong gumawa ng program, kuwari, first year college student ka pa lang or gusto mo lang talagang itry yung C++. Ngayon, syempre gagawa tayo ng console application. Ayan. Kasi gusto lang naman natin ipakita yung output ng program using command prompt or yun nga, yung console application. Kaya, yan, gagawa tayo ng bagong project, project 1, automatic naman siya, and then, gusto nating i-save to, so, isi-save natin siya, mas maganda, ilapit mo na lang siya kung saan nakalagay din yung project kanina. Ayan. And then, isipin mo, uy, okay na to. Pero pag pinot mo ng compile and run, bang, build error. Kung titingnan mo yung compile log, ano to? Possibly dahil luma na yung dev C++ na ito. Okay? Ngayon, solusyon dyan, syempre, exit na natin to. At, wait lang, na-spoil tuloy. Buray muna natin yung program na dev C++ na meron. Ngayon, kung may na-install kang ganito, syempre, buray mo. Ngayon, pupunta ka sa search mo, type mo tong dev C++ and then M. Barsadero. Ngayon may lalabas dito, syempre. Ito, pwede mo tong pinutin pero mas maganda dumiretso ka dito sa may link na papunta sa GitHub. Click mo yan. Tapos, punta ka dito sa part to, nakalagay releases, then pinutin mo yung version 6.3. Piliin mo tong devcpp the devcpp the underscore 6.3 underscore tdm gcc. Itong portable, kung gusto mong portable lang. Okay? Pero pag gusto mo i-install talaga sa laptop na yan or sa desktop, syempre, pinutin mo itong setup.exe. So, pipinutin mo yan. So, ngayon tapos na mag-install. Open file na natin yung download natin. Yes. Okay. I agree. Ngayon, para lang maging safe, check mo na rin yung remove all configuration files. Ayan. Then next. Then install. Ayan. Finish. Automatic na rin bubukas yung dev C++. Ayan. And then, daanan mo lang to. Next. Ngayon kung gusto mong palitan yung font, color, sige go on. Wala namang magiging destructive na changes dyan. Okay lang kahit anong gawin mo. Blue whale, yan. Parang feel ko tong slate gray. Yan. Uy, ganda. Slate gray, yan. So, okay. Ayun, ganda. Ngayon, syempre, punta ka dito sa new document. Oops, mali. Pala dyan. Ngayon, kung baguhan ka talaga, suggestion ko is, pwede mo itong file, new, and then project. Ngayon, mula sa basics na yan, pwede mo yung console application. Basic, tapos console application. Sabay C++ yung gusto mo, so C++.
Then, pangalanan mo, project. Since may project 1 ata dito, pwede rin project 1. Project 1 go. Okay. Yan. Kahit saan mo ito ilapag, kung saan ka mas komportable. Ngayon, ako sa desktop ko nalalagay para madali kong hanapin mamaya. So, yan. Save. Ngayon, kung may project 1 ka na nakalagay doon, syempre, i-overwrite ko yung project 1 na nakalagay kanina. Ayan. Ngayon, sisave mo ulit tong file na to, yung main.cpp. Sa desktop mo na lang doon ilagay. Kung wala ka pa, kung baguhan ka pa lang. Ayan. Ngayon, bago ko lagyan ng program and all, pupunta tayo dito banda. Pangalan yun is compile and run. F11 shortcut. So, kung gusto mong mabilisan, F11 pindot mo. Pero kung gusto mong manigurado, pinutin mo yan. Compile and run. Dapat may lalabas na window. Ayan. Command prompt or terminal. So, yan. Ibig sabihin yan, gumagana na yung C++. Ngayon, gusto nating i-try talaga. So, ito na program. Hello world. Siyempre, programmer. So, std, cout. Tapos to, yung extraction operator. Kalimutan ko yung tawag. Hello world. Ayan. Tapos, para lang sanayin lang, no? Lagyan natin ng stdendel sa dulo. Then, Control S ulit. Tapos, compile and run. Ngayon, pag gumana to, okay na yan. Ayan. So, okay na yung dev C++ nyo. Ngayon, pag install nyo ng dev C++, meron na siyang kasamang compiler. Hindi na natin kailangan mag-install pa ng compiler and all. So, ayun lang. Kung may problem, lagay nyo sa comment section. Try natin ayusin.